Kaya nga po kumuha tayo ng consultant, ibinababa natin yung ego natin at handa po tayo makinig kung ano man po ang kanilang mga payo. Okay? Yung pong Luke chapter 14 verse 27, yung whosoever does not bear a cross, is parallel po doon sa Luke chapter 9 verse 23. Then he said to them, all if anyone desire to come after me, let him desire himself and take up his cross daily and follow me. So yung po salitang, whoever does not bear his cross is equivalent to let him deny himself. Ito po ang isa sa pinakamahirap gawin sa panahon. Lalo na po sa aming mga karal. Kapag ako'y tinanong at ako'y mapapahiya sa harap ng pulpito, hindi po ako papayag. Kung mataas ang aking pride, mag-aaway po tayo. Mag-aaway po tayo. Hindi po hayaan na ako ay mapahiya sa harap ng kongregasyon. Mag-aaway tayo. Pero, kung ako ay tumatanaw sa tunay na turo at araw, I am ready to empty myself. Kaya nga po meron po tayong conclusion. Meron po kaming team ng mga mangaral. If the Bible is silent, we are silent. If you can prove what I'm teaching is wrong, I will teach it. Yan po yung team po namin. So likewise, whosoever of you does not forsake all that he cannot. Ito po yung the final do sa 33 ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga anya, kung sino man sa anya ay bibig sa Tagalog, kinasa nga mo rin 33 ng Luke 14:33. Kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang pinapagpilit, ay di maaaring maging alagad ko. Ayun. Kung sino mang anya hindi tumanggi sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ikay mayaman, may ibibigay mo ba ang iyong kayamanan sa isang mahirap? Kung hindi mo muna ibababa ang iyong pride. Mahirap po. Pride is the key. Kaya nga po, a person could not forsake all that is his, except that he lay down his pride. Deny himself. Hindi po niya pwedeng ibigay ang lahat ng bagay sa kanya. Hindi niya pwedeng ibigay ang kanyang sarili sa Panginoon kung hindi muna niya ibababa ang kanyang pride. Kung hindi po muna natin ibababa ang ating pride. Bilang huling talata po, pakibasa po yung Pilipos Kapitulo 2 sa 7 po. Medyo mababa po ako. Sensya na po. 2:6. Ito po yung may kinalaman sa ating Panginoon sa Kristo. Pansinin po ninyo. Pakibasa ko. Na siya, magamat na sa aming Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapatay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya ninarapat panangnan ang pagkapatay niya sa Diyos. Ano pong ginawa niya? He denied himself. At ito po yung sinasabi ng ating apostol si Pablo, na ang pag-iisip lang ito ay nasa inyo. 2:4 lang. O gayon din po sa ginagawa po natin pangangaral. At kay gayon din po sa inyo. Kami po ay hindi po inspired ng Espiritu Santo. Maaari po kami magkamali, maaari po makurap ang aming turo. At sino po ang makapagsasabi ng mali ang aming turo? Kayo at ang ating kapwa mangangaral. At paano po ito ginagawa? Sa pamamagitan po ng clarification and questions. At kayo po ay may karapatan. Kaya po kayo hikayat po magkaroon ng pagtatanong sa bawat pag-aaral. Kaya nga po bilang panghuli, let us not walk in the sandals of Paul and the Jews before their conversion. Bear our cross and follow Jesus. Let us deny ourselves. Let us humble ourselves. Listen and exalt. Yun lamang po at maraming po salamat.
umaga at lumako po tayo sa sentro ng ating pinaka-pagsamba. Tumawag po muna tayo ng ating awitin dito sa Happy Birthday sa Ima. Hindi ko kabisa natin. Sige, yan ako. All we come together. Ready? Sing. All we come together, all we sing and praise. Here we bring our offering on this holy day. Help us, Lord, thy love to see. May all in truth and spirit worship thee. May in memory all that thou hast said. May we truly worship as in the bread. Help us, Lord, thy love to see. May we all in truth and spirit worship thee. May we all in spirit, all in one accord, take this cup of blessing, given by the Lord. Help us, Lord, thy love to see. May all in truth and spirit worship thee. Dahil wala. Kadagdan na. Kadagdan na. Good morning po mga kapatid, dahil po ay tutuloy sa akin. Pagkabatol po ito ng tinapay, ako'y babasa na ng talata sa ulo ng salatan upang tayo ay patuloy sa gawain sa ating Panginoon. Kasi siya po at nakalakas yung lewa bagong keko. Karatigyan po ay ako'y babasa sa unang Korinto 11:23. Patuloy. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo ng Panginoong Isos ng siyang gabi pagkadulo ay dinampot ng tinapay. At nang siya pasalamat ay kanyang pinagputuputol at sinabi, kayo aking katawan na pinagputuputol dahil sa inyo, kuwan niyo ito pag-aalala sa akin. At kayo din naman hinawakan ang sarong makatapos makapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niya ito sapagkat kayo magsisinom pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at iniman niyo ang saro, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain na tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa dugo at katawan ng Panginoon. Pagkat sasakit ang tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, pagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hato sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.